Dama ang himig ng iritasyon ni Britney sa huling sinabi niya. Hindi pa kalat na legal na hiwalay na sila ni Kenji. Kung kaya naman, walang masama kung ariin niya itong kanyang asawa. Hindi iyon naging public. Kung kaya naman kahit sabihin iyon ni Britney, ay walang magiging problema. Dahil muli rin naman silang ikakasal ng nobyo. Isa pa, yun din naman ang pagkakaalam ng halos karamihan. Nag-asawa pa sila, kahit ang totoo ay matagal na silang naghiwalay. Hindi mo sure ang nangyayari. Saka, bakit ba ako ang kinakausap mo at hindi ang ex-girlfriend mo, Banjo? Halokip-kip ni Britney na ipinakitang naiiritable na siya sa daloy ng kanilang usapan. As if naman na may magagawa ko para sa kanya. To be frank, Banjo, iyang ex-girlfriend mo na si Sabrina ay wala namang ambag sa kumpanya ng mga Barwell. Wala nga siyang ginagawa doon pero pinapasahod siya. Sino ang unfair? Mukhang ang ex-girlfriend mo ang may gusto sa asawa ko at siya yung nagpapapansin. Kenji won't do that to us, to his family. Napaka-unprofessional na ako ang kinakausap. Pinakatitigan ni Vanjo ang mukha ni Britney na mas lalo pang nagpairita sa kanya. Gusto na niyang talikuran ang lalaki. Gusto na niyang iwanan doon, subalit ayaw naman niyang tumayo ng matagal sa labas sa paghihintay kay Kenji. Sigurado ka, Miss Joanna, na wala siyang ambag? Ang asawa mo nga ang ayaw siyang bitawan. Napaikot na lang ang mga mata ni Britney sa kawalan na hindi niya itinago kay Vanjo na walang pakialam. Sinong may alam ng tunay na nangyayari sa pagitan nila? Wala naman tayo doon. Tsaka ginagawa na naman ang lahat na makakaya niya. Pero pakiramdam ni Sabrina ay hindi pa rin yung sapat. Hindi pa rin napapansin ni Mr. Barrowell ang mga effort niya. Kahit na 100% ng binibigay. Mahinang natawa si Britney. Ungas na hibang ang kausap niya na hindi niya maintindihan kung ano ang pinupunto nito. Walang kakwenta-kwenta ang mga pinagsasasabi nito at hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit pinapatulan pa. So, ano gusto mong gawin ko? Walang humor na tawa pa ni Britney na ibinigay na ang buong atensyon kay Vanjo na nakatingin pa rin ang mga mata sa kanya. Utusan si Kenji na gustuhin iyang ex-girlfriend mo? Naririnig mo ba sarili mo, Vanjo? Akong asawang kinakausap mo na ganito tungkol sa affair nila kuno? Sabihin mo mag-resign na lang siya. Hindi lang siya tinatanggal pa ni Kenji dahil tumatanaw kami ng utang na loob sa pinsan niyang si Andre. Yun lang. At hindi porke tumatanaw kami ng utang na loob dahil sa pagiging pinsan niya ng isang taong minsang naging mahalaga sa amin, ay kahit na anong hilingin niya ngayon, ay kaya na naming basta ibigay sa kanya. Tumayo na si Britney. Hindi na niya kayang tumagal pa sa pananatili sa harapan ng lalaki. Baka kung ano pang masabi niya at hindi niya na mapigilan ang sarili kung hindi niya gagawin ang bagay na yon. Akma nga alis na sana si Britney nang walang pakundangan na biglang hablutin ni Vanjo ang isa niyang braso. Sa higpit noon, pakiramdam ni Britney ay magbibigay iyon ng pasa. Sinubukan niyang hilahin iyon, ngunit tinigilan niya rin ang hindi pa rin ito bumibitaw. Let me go! Mariin at magkadikit ang ngiping utos ni Britney kay Vanjo na pinanlisikan na niya ng mga mata. Huwag mo kong talikuran, Miss Joanna. Hindi pa tayo tapos na mag-usap. Matapang nitong sagot sa kanya. Bitawan mo ko kung ayaw mong mapahiya. Please lang, Vanjo. Unti-unting binitiwan ni Vanjo ang hawak sa kanyang isang braso. Kalmado pa rin ang tingin nito habang nakikita na hindi na mapalagay si Britney. Halatang nasasagad na ni Vanjo ang kanyang pasensya. Iba yung nagtitimpi lang siya dito. Bakit kasi pinagpipilitan niyang ex-girlfriend mo ang kanyang sarili sa Barrowell firm at mapalapit sa asawa ko? Huwag niyang sagarin si Kenji. Dahil ibang magalit yon. Ako na ang nagsasabi, hindi niyo parehong magugustuhan yon. Ano bang habol niya kay Kenji? Pera? Trabaho lang ba? Bakit hindi mo na siya puwersahing iuwi sa probinsya? Nagbingi-bingihan si Vanjo sa kanyang mga katanungan. Halatang wala ni isa doon ang plano niyang bigyan ng sagot. Natatakot ka bang malaman niya na may anak ang pinsan niya at kasalukuyang nasa pangangalaga mo? Napaawang na ang bibig ni Britney. Kulang na lang ay manginig ang laman niya sa labis na kaba. Yun na nga ba ang kinatatakutan niya? Ang malantad si Andrea kahit na wala namang dahilan upang itago niya ang bata sa kanila. Sadyang maramot lang siya na ipahiram siya sa kanila. Papanindigan niya na ang pagbibigay sa kanya ng authority ng ina nitong si Anisha na sa kanya mananatili ang bata sa halip na iwan iyon sa kanyang sariling mga kamag-anak. Paano kung yun ang hilingin ni Sabrina na ibigay mo at lulubayan na niya ang asawa mo? Willing kang ibigay? Hindi sinagot ni Britney ang tanong na iyon. Ni hindi niya kinumpirmang sinabi nitong may anak nga si Andre at nasa pangangalaga niya ang bata.
Batid niyang marahil ay nagkalkal itong si Vanjo ng tungkol sa kanyang buhay. Sagutin mo ko, Miss Joanna. Willing ka bang ibigay yun sa kanya? Ha? Sa halip na tumugon ay nagmamadali na siyang tinalikuran ni Britney upang lumabas na ng cafe. Kailangan niyang huminga. Kailangan niyang kumalma. Ano man ang mangyari ay hindi siya papayag na makuha nila si Andrea. Sa kanya ipinagkatiwala ni Anisha ang kanilang anak at hindi niya ito ibibigay kahit na kanino. Tama ang nobyo niyang si Kenji. Kailangan na nilang maikasal sa lalong madaling panahon para malakad na nila ang transfer ng apelido ng bata bilang isang Barruel. Sa paraang iyon, imposible na nilang mabawi sa kanila ang bata. Sa kanila na si Andrea. I got you, Miss Joanna. Nauli ko rin sa wakas kung anong kahinaan mo. Nakangising mahinang bulong na ni Vanjo. Lingid sa kaalaman ni Vanjo ay kanina pa siya pinanlilisikan ng mga mata ni Kenji na ilang minuto nang nakarating sa harap ng coffee shop. Yung tipong kung nakakapatay lang iyon ay kanina pa sana siya humandusay. Tahimik silang pinapanood nito habang umiigting ang panga at mariin ang kuyom ng kanyang kamao. Nadedemonyo na ang utak niya sa selos, lalo pa nang makita niya kung paano hawakan ito at harasin ang kanyang nobya. Kung kagaya lang siya ng dating katauhan, hindi lumipas ang 1 minuto ay nagulpi niya na sana ang lalaki at nabalian ng buto. Ngunit nagbago na siya. Papanindigan na niyang kailanman ay hindi na siya gagamit ng dahas kung hindi naman iyon kinakailangan. Tama na iyong sa isip niya lang ito ginugulpe at saka sinasaktan. Kailangan kumalma upang hindi makagawa ng masama. Kanina ka pa? Bakit hindi mo ko tinawagan para ipaalam na narito ka na pala? Sungaw ng mukha ni Britney sa may bintana ng sasakyan ni Kenji. Napilit kinakalma ang kanyang sarili upang hindi mahalata nito ang takot at iritasyon na lantarang nakabalatay sa kanyang mukha ng mga sandaling iyon. Nahanap ni Britney ang sasakyan ni Kenji pagkalabas niya ng coffee shop, kahit na medyo natataranta pa ang kanyang katawan dahil sa pag-uusap nilang dalawa ni Vanjo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha si Kenji. Nang lingunin niya na si Britney na nasa labas na ng kanyang sasakyan, pinagbuksan na niya ito ng pinto at mabilis na hinalikan sa labi matapos na pumasok sa loob. Gusto niyang tanungin kung ano ang sinabi ng lalaking kausap nito sa loob ng cafe. Ngunit pinili na lang na lalaki ang manahimik. Ayaw niya nang dagdagan pa ang pag-aalala na nakabalatay sa mukha ni Britney na alam niyang pilit na pinagtatakpan. Kung ano man ang bumabagabag dito, batid niyang hindi matitiis ni Britney at sasabihin din iyon sa kanya. Ayos ka lang? Bakit ka nanginginig? Kalmadong tanong ni Kenji na nakatingin na sa magkahawak na kamay ni Britney na nakapatong sa kanyang kandungan. May nangyari bang kailangan kong malaman, Britney? Ganun na lang ang naging iling ni Britney. Naguguluhan siya kung sasabihin niya ba ang tungkol sa sinabi ni Vanjo o hindi kay Kenji. Nagiging dalawa ang isip niya dahil nababahiran iyon ang pag-aalala sa maaaring gawin ni Kenji. Kilala niya ito. Hindi ito basta tatahimik lang. Baka mamaya pa ay makagawa na naman ito ng masama ng dahil lang doon. Ayaw naman niyang bumalik ito sa dati. Paano kung may masamang gawin kay Vanjo si Kenji? Hindi lang yon. Paano kung gawin nito ang ginawa niya dati kay Andre noon na ginulpi? Hindi niya maatim na muling makitang maging isang halimaw ang kasintahan niya. Sa bandang huli, kahit na alam niyang masamang maglihim sa kasintahan, pinili pa rin niya ang wag sabihin iyon. Wala. Tara na. Tiyak na hinihintay na tayo ng mga bata. Hindi binuhay ni Kenji ang makina ng sasakyan upang paalisin na sa lugar. Wala siya sa plano hanggat hindi nagsasabi ng totoo si Britney sa kanya. Ang sabi niya kanina ay hahayaan na lang niya ito. Pero hindi. Kailangan niyang malaman kung ano. Hindi magiging ganun ang reaksyon ng kasintahan kung wala lang. Britney, kilala kita. Hindi ka aaktong ganyan kung wala lang. Ano yon? Basta ka nalang nanginig? Natakot? Makikinig ako. Hindi ako magre-react ng bayolante. Basta sabihin mo lang sa akin ang totoo. Nakagat na ni Britney ang kanyang labi. Huli na ba siya ni Kenji? Kailangan na ba niyang aminin dito ang lahat? Paano kung pilitin siya? Paano pa siya magmamatigas kung sa huli ay alam niyang talo rin siya? Anong sinabi ng lalaking yun sa'yo sa loob ng coffee shop? Para lang matakot ka ng ganyan. Medyo seryoso na ang tono ni Kenji na alam niyang kapag ginamit niya ay matatakot na ang kanyang nobya. Nanikip na ang dibdib ni Britney. Gusto niyang solohin ang lahat pero parang hindi niya yun makakaya. Hindi pwede dahil paniguradong pipilitin siya ni Kenji na sabihin iyon sa kanya. Hindi tayo aalis hanggat hindi mo sa akin sinasabi ang totoong nangyari sa loob ng coffee shop. Huwag ka na magsinungaling.
Sabihin mong lahat. Ang totoo. Kung hindi mo yun gagawin, mapipilitan akong… Bumuhos na ang luha ni Britney na para bang iyon lang ang tanging paraan upang maibsan ang bigat. Hindi niya na alam ang gagawin. Natatakot siya. Hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para iyon kay Andrea na musmus pa. Kung mawawalay ito sa kanya, paano ito magpapatuloy na mabuhay? Hindi nito kayang mawalay sa kanya ng matagal. Hindi nito kakayanin na makisama sa ibang tao nang wala sila doon ni Kenji. Hindi lang yon. Idagdag pa na nasanay na rin itong nasa kanyang paligid si Kenji. Mahihirapan ng bata. Britney. Nagkukumahog na kinalas na ni Kenji ang suot niyang seatbelt at agad na kinabig ang nobya upang isandal sa kanyang dibdib at yakapin ng mahigpit. Lumakas pa ang iyak ni Britney na parang hirap na ang damdamin. Pagkaraan ng ilang sandaling pagdedesisyon, ay nagawa niyang ikwento kay Kenji ang madilim na layunin ni Vanjo kung kaya siya nito kinausap. Ang relasyon ng lalaking iyon kay Sabrina na nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Habang nakikinig ay umiigting na ang panga ni Kenji sa galit. Kailangan niyang turuan ng leksyon ng lalaking yon. Kung pwede lang, siya ang babali ng buto nito. Ngunit nagbago na siya. Matagal na niyang tinalikuran ang pagiging masamang tao niya kahit kanino. Hindi ko kayang mawala sa akin si Andrea, Kenji. Sa amin ni Noah, hindi siya pwedeng mapahiwalay sa amin. Please, do something about it. Kung kinakailangan na magpakasal tayo agad, para lang maipalipat natin ang apelyido niya sa atin. Please, gawin natin as soon as possible. I-secure na natin si Andrea. Hindi na ako maghahangad ng bonggang kasal. Kahit sekreto lang ulit yon. Kahit tayong dalawa lang munang nakakaalam. Saka na tayo magplano ng engrandeng kasal. Please, hindi ko kakayanin. Mababaliw ako. Anak na ang turing ko sa bata. At kung mawawala siya, para akong tinanggalan ng lakas noon, Kenji. Shh! Kalma, Britney. Hindi mawawala sa atin si Andrea. Bago yun mangyari, dadaan muna sila sa palad ko. Pangako, hindi ako papayag na mawalay sa atin ang bata, okay? Kalma na. Hindi mo kailangan magpanik. Kumalma ka at mag-isip tayo ng ibang paraan upang manatili sa piling natin ang bata. Hinigpitan pa ni Kenji ang yakap sa katawan ni Britney na para bang kapag ginawa niya iyon, ay mapupunta sa kanya ang pagkataranta nito. At magagawa niyang mapakalma ang kasintahan. Marahan niyang hinagod na ang likod nito. Dama pa niya ang pangangatal ng katawan ni Britney na ang buong akala niya ay sobrang tibay at tatag na. Hindi pa rin pala. May mga bagay na nagpapahina pa rin sa kanya kagaya na lang nito. Kung hindi mo ko mapapakasalan agad na gaya ng hiling ko, ako na lang ang gagawa ng paraan para maipalipat siya kahit nasa apelido ko. Turan pa ni Britney na halatang buong-buo na doon ang desisyon. Hindi sumagot si Kenji. Gusto niyang bigyan ng engrandeng kasal ang nobya. Kung kaya naman nag-aalinlangan siya na pabigyan ng hiling nito. Alam niyang may ibang paraan at iyon ang kanyang pinag-iisipan. I can't do that, Britney. Gusto kong ibigay sa iyo ang kasal na deserve mo. But I can adopt Andrea as my daughter. Sa narinig ay napaaho na sa yakap ni Kenji si Britney. Hindi makapaniwala na tinatanggihan siya nito. What do you mean? Ikaw lang ang aampun sa kanya? Pangalan mo lang ang milalagay sa birth certificate niya? Puno ng sakit na tanong niya na para bang niloloko na naman niya ang nobyo ng sandaling iyon. Marahang tumango si Kenji. Yun lang ang tanging naiisip niya na mabilis na paraan nang hindi nito nasasagasaan ang kanyang planong muling pagpapakasal sa nobya. Kung nagmamadali talaga sila. Gaano ba kahirap sa'yo na pakasalan ako? Kahit sa civil lang para nasa pangalan natin siyang dalawa. Bakit ganyan ang mindset mo, Kenji? Yung kasal na pinaghahandaan mo, pwede naman natin yun ulitin anytime. Sa kahit na gaano ka-engrande mo pa gusto. Pero yung problema natin kay Andrea, bakit ayaw mo yung unahin? Hindi pwede. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. If may a-adapt kay Andrea, dapat tayong dalawa. Kung ayaw mo, ay ako na lang ang gagawang mag-isa. Napaawang na ang labi ni Kenji nang makita ang pagbaba ng mga luha ni Britney na halatang sobrang nasasaktan sa mga salitang sarili niyang binitiwan. Sinalo ni Kenji iyon gamit ang kanyang mga daliri at sinubukan siyang kalmahin sa pamamagitan ng pagyakap. Ngunit mabilis lang siyang itinulak papalayo ni Britney sa katawan. Punong-puno ng puot ang mga mata ng babae. Dama niya kung gaano na naman siya nito kinasusuklaman dahil lang hindi niya sinang-ayunan ng plano. Sumagot ka! Bakit hirap na hirap kang pagbigyan ako? Mahal mo ko? Nakakaduda naman. Walang pagpipilian ay marubdob ng hinalikan ni Kenji ang labi ni Britney upang tumigil ito sa pagsasalita. Tanging iyon lang ang paraan na naisip ng lalaki.
Dahil halatang walang plano si Britney na tumigil sa pagwawala at ayaw kumalma ng kanyang galit na nasa dibdib. Sensual na sinipsip ni Kenji ang labi nito na pilit na kumakawala sa kanya kahit na halatang bahagyang nasasaktan na. Hindi niya hinayaang makatakas ang babae sa kanya na pilit itong ginagawa na kulang na lang ay kalmutin siya. Lalo pa niyang idiniin ang labi sa bibig ng nobyang parang mauubusan na ng oxygen ang katawan. Nang maramdaman niyang unti-unti itong tumigil sa paghuhulagpos, ay inalis na rin ni Kenji ang labi niya sa bibig nito. Ilang segundong naburo sa labi ni Britney ang pares ng mga mata niya. I'm sorry baby, ayaw mo kasing tumigil. Batid kung hindi mo papakikinggan kahit na mag-explain ako. Oo na, sige, makukuha mo na ang gusto mo. Magpapakasal na tayo sa paraang gusto mo. Pagbibigyan kita, okay na? Hindi mo naman kailangan sumigaw. Ang lapit ko sa'yo. Sorry, mali ang suggestion ko. Mali ako. Mali ang delivery ng suggestion ko. Tama ka. Ito ang best na choice natin sa ngayon. Sa halip na tuluyang kumalma si Britney ay bumuhos pa ang mga luha sa kanyang mga narinig kay Kenji. Pakiramdam niya ay nagawa na niyang makahinga ng maluwag dahil sa sinabi ng nobyo na ang buong akala niya ay muli pa nilang pagtatalunan ang tungkol sa bagay na iyon. Iyong tipong parang nawala ang mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib na ang akala niya ay mas pabibigatin pa ng kasintahan iyon. Tahan na Britney. Tears of joy na ba yan? Muli siyang niyakap ni Kenji upang aluin matapos na palisin ang kanyang mga luha sa manggas ng suot nitong long sleeve. Tahimik na gumanti na ng yakap si Britney sa kanya na unti-unti nang tumahan sa paghikbi. Gusto mo bang pumunta tayo sa villa natin? Doon tayo matulog ngayon. Gusto ko magsolo tayo. Wala pa ring imik na itinango ni Britney ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon doon. Total ibinigay nito ang kanyang gusto na ano bang pagbigyan din niya ito. Saka, sa hitsura niyang iyon, parang nga yatang hindi niya kakayanin ang umuwi at ipakita sa kanilang mga anak ang namumugtong mga mata. Paniguradong magtatanong kung bakit siya umiiyak, lalo na si Noah na mahilig mang usisa. Inayos ni Kenji ang suot niyang seatbelt at binuhay na ang makina ng dala niyang sasakyan. Siya pa lang ang nakakapunta ng bago nilang villa. Iyon ang unang pagkakataon na makakasama niya doon si Britney. Gayunpaman ay nagawa niya ng ihanda iyon. Para kung sakali ay lilipatan na lang talaga nilang buong mag-anak. Kumpleto na rin sa mga kakailanganan nilang appliances. Kumbaga, sila na lang ang kulang. Nagawa na rin niyang ipalinis iyon sa ilang mga maid na isinama doon. Ngunit wala pa doong natutulog. Hindi niya iniwan ang mga maid dito hanggat wala sila doon. At sa gabing iyon pa lang, matutulugan nilang dalawa ni Britney. Kung sakali man. Anong mas gusto mo Britney? Mag-take out na lang tayo o sa labas na lang tayo kakain? Sulyap ni Kenji sa kanya na bahagyang hinila ang hawak nitong isang kamay upang kunin ang atensyon ni Britney na nasa labas ng bintana. Kung ako masusunod, gusto kong sa labas na lang tayo kumain. Take out na lang Kenji. Napapaos ang tinig na sagot ni Britney. Iyon nga ang ginawa ni Kenji dahil iyon ang pinili ni Britney. Nag-take out sila ng pagkain. Sinamahan na niya iyon ng wine para habang nag-uusap sila at pinagpaplanuhan kung kailan nila gagawin ang kasal ng civil, ay may pinagkakaabalahan naman sila. Tulong din iyon sa pagtunaw ng kinain nila. Agad nang umaliwalas ang mukha ni Britney nang huminto ang sasakyan sa harap ng villa. Alam niya ang design noon dahil siya mismo ang pinapili ni Kenji. Ngunit hindi niya inaasahan na mas maganda pala iyon kapag sa personal na. Halika, pasok na tayo. Hawak ni Kenji sa isang kamay niya matapos na isara ang pintuan ng sasakyan. Sabay nilang tinungo ang pintuan ng villa. Bukas na ang ilaw noon sa labas na ang gamit dito ay solar. Automatic na rin na kapag araw ay kusang mamamatay at kapag dumilim naman ay kusang magbubukas. Sinundan ng mga mata ni Britney kung paano buksan ni Kenji nang hawak nitong susi ang main door ng naturang villa. Iba ang excitement na nararamdaman niya. Parang noong unang beses na lumipat sila after ng kanilang kasal. Ganun na ganun yun. Sinalubong sila na nakakabulag na dilim ng loob. Agad na nagliwanag ang buong paligid nang buksan na ni Kenji ang gilid na switch. Bumitaw lang sa kanya si Kenji nang ganap na silang makapasok sa loob ng villa at tunguhin na nito ang malapit na kusina. Dito ka na lang sa sala. Kukuha lang ako ng utensils at glass sa kitchen. Ng lalaki matapos na ilapag ang dala nilang take-out ng pagkain sa center table ng sala at hubarin ang suot niyang coat na basta nalang iniwan sa sofa. Villa tour kita mamaya. Gagalugarin natin ang loob nito after natin na kumain. Tumangulang si Britney na pinulot na ang coat ni Kenji at inayos ang tupi noon. Inilagay na niya iyon sa gilid ng sofa.
Dahan-dahan siyang naupo sa sofa. Habang inililibot na ang kanyang mga mata, mas umaliwalas pa ang kanyang muka nang makita ang ibang mga painting ni Kenji na nakakalat sa wall ng sala. Naroon din ang ibang mga painting niya na sigurado siyang nabenta niya ang mga iyon sa Malaysia. Malinaw na ang dating asawa pala niya noon ang bumili nang hindi niya nalalaman. May mga portrait din ng mga larawan nilang dalawa at meron din na family picture na kasama pa nila ang dalawang bata. Naburo na ang kanyang mga mata sa larawan nilang dalawa noong unang kinasal sila. Ang buong akala niya ay wala na yon, kasabay ng itinapon magmula noong mag-divorce sila. Wala sa sariling napangiti na si Britney nang makita ang laki-laki ng ngiti nilang dalawa noon ni Kenji. Inosente at puno ng pagmamahal. Medyo bata pa rin silang tingnan doon na kung ikukumpara ngayon ay nagmature na sila ng bahagya. Hindi pa nakontento doon si Britney na tumayo at unti-unting lumapit sa mga paintings upang mas mapagmasdan. Natatandaan mo ba kung gaano tayo kasi ng araw na yan? Pabulong na tanong ni Kenji sa puno ng tenga ni Britney na agad nang umaliko ng isang kamay sa kanyang bewang. Hindi siya namalaya ni Britney na lumapit. Sobrang saya natin. Knowing na secret wedding lang naman ang plano natin noon. Dagdag pa nitong hinalikan na ang isang pisngi niya. Marahang tumangulang naman doon si Britney. Old, but one of our gold days.